Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the Word of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through, and with the help of Sister Annalyn Aswere-Oli, and with her outputs brings them to Brother Joseph Amsola Agnat for YouTube posting. It's by God's grace, He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via trunk line where we were originally and still being heard. Before we start our exhortation for this time, let us first listen to our CDCM theme song, composed by Mr. Joseph Agnat, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat pinamalasanin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingan. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingan. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalingan. Kaya ang CDCM ay nag-aanyaya sa inyong mga kapatid ay sumali na magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga
damaang pagkalinga. Sapagkat kay Jesucristo damaang pagkalinga. Isang mapagpalang gabi, mga kapatid kay Kristo. Muli, isa na namang pagkakataon ang binigay sa atin ng ating Panginoon upang tayo ay nagkatipon sa gabing ito upang makinig na naman ng isang membro ng CDCM Reunited na magbabahagi ng salita ng Panginoon. Siyempre, bago po yan, ako po ang inyong presider ngayong gabing ito, Joseph Agnad. Shout out po sa ating mga kasamaan ngayon dito sa ating WhatsApp. Yan. So, hello po sa ating lahat na umaten sa gabing ito. Ganoon din na sinashout po natin yung mga kaibigan natin sa ating YouTube channel, CDCM Reunited and Enlightened Ones. Nawa, kung ikaw ay kapiview pa lang dito, you will view this itong ating gawain sa gabing ito mula sa umpisa hanggang ito ay matapos. So then, hindi na po tayo magtagal. At siyempre, ganda rin, pahabol, no? Paki-subscribe, like, and share ang ating YouTube channel, CDCM Reunited and Enlightened Ones. Subscribe nyo at share nyo na rin yung audio-video nito at paki-like. At kung ikaw ay may gustong sabihin about sa salita ng Panginoon nating mapakinggan ngayong gabing ito, please put your insight in the comment box. Ayan. So, yun po, ano? So, atin na pong ipalalim ang ating pagpupuri at paglilingkod sa ating Panginoon sa pamagitan po ng opening song. Doon na rin ang opening doon na rin ang opening prayer na magmumula kay Brother Lawrence Christopher Herrera. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet have seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes and all of my plans, my heart and my hands are lifted to you. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life.
everything I've been through. Use it for your glory, and Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Panginoon, marami pong salamat sa oras na ito at narito na naman po kami upang ikaw po ay purihin po namin, Panginoon, at pakinggan po na naman po namin ang mga salita po ninyo na inyo pong ibabahagi, Panginoon, sa pamamagitan ng exhorter sa oras na ito, Panginoon. Nawa po pagpalain niyo po ang exhorter na ito na si Cecil Anibien, Panginoon. Nawa po ay kayo pong manguna sa kanya. Puspusin niyo po siya ng banal na espiritu, Panginoon, upang may paliwanag niyo po ng maayos ang banal na salita po ninyo na ipinagkaloob niyo po na pag-aaralan po sa oras na ito, Panginoon. At nawa po pagpalain niyo rin po yung mga kasamaan po namin dito sa grupo, Panginoon. Pagpalain niyo po kaming lahat at malampasan manawa po namin ang mga pagsubok sa aming buhay at sa grupong ito, Panginoon, na si December United. At nawa po pagpalain niyo po ito, Panginoon. Nawa po lumago po kaming lahat sa spiritual, Panginoon. Ito pong aking samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat, Brother Lawrence, for that wonderful song. Lord, I offer my life. Ganun na rin ang iyong opening prayer na pagsamba at hinayaan mo ng Panginoon ay ginamit ang buhay mo upang magpuri sa magitan ng awitin at panalangin. So, tama po yun, no? We must offer our life to the Lord. Always. So, sa gabing ito, ating i-offer sa Kanya ang ating pandinig, ang ating focus, ang ating puso na makinig ng Kanyang mga salita at nawa ang mga salitang ito ay maging ito ay magbunga ng libo-libo sa ating mga buhay. So, atin na pong tatawagin sa gabing ito ang ating pong exhorter na wala pong iba kundi si Sister Cecil Ann Imbien. Ayan, isang mapagpalang oras po sa lahat ng mga naririto sa WhatsApp Messenger at maging na rin po sa mga nakikinig po sa YouTube channel ng ating CDCM Reunited. Ayan, narito na naman po tayo muli upang magsama-sama na mag-aral ng kanyang salita. At bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ipinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat po sa pribilehiyo na patuloy na binibigay mo upang patuloy kami na mag-aral po ng inyong banal na salita. Nawa Panginoon, linisin mo po ang aming mga puso, ang aming mga isipan upang ang anumang aming pag-aaralan sa gabing ito ay patuloy na maipahayag namin at higit sa lahat ay maunawaan namin at bahagi din po namin sa iba pang nangangailangan din po ng inyong banal na salita. Nawa Panginoon, kayo po ang mahayag at patuloy na makita sa mga salitang ito. Ito po ang aming mga samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Ayan, ang atin pong pag-aaralan ay matatagpuan po sa Aklat ng Isayas, Kabanatang 35, Talatang 3. Narito po ang nilalaman. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ayan, inyong palakasin ang may mahinang kamay at inyong patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ayan. May tanong lang ako. Naranasan nyo na po ba na maging dahilan o naranasan nyo na po ba na maging encouragement sa isang tao o sa ibang tao? Naranasan nyo na rin po ba na
maging discouragement sa ibang tao. Ayan. Minsan sa buhay kasi natin, may mga taong dumarating para i-encourage tayo, or may mga tao rin namang dumarating para i-discourage tayo sa ating paglalakbay or sa ating buhay. May mga tao tayong iba't ibang nakikilala na kung saan may iba-iba silang mga mukha ng pagsubok. Parang tayo rin, may mga kanya-kanya tayong pinagdaraanan sa buhay. May mga tao naman na nakikilala natin, minsan nakikilala natin sila para isa sila sa mga sumubok sa atin or sa mga mag-discourage sa atin. At may mga tao naman na nakikilala natin para maging blessing sa atin at maging pagpapala sa atin, at higit sa lahat mga taong tumutulong din para sa ikalalago ng ating pananampalatayang Kristiyano. Ayan. May i-share ko lang noon, nung ako po ay nag-aaral at ako po noon ay high school pa. So ako po ay pumunta sa bahay ng aking sponsor. Dahil ako po noon ay scholarship kasalukuyan ng isang pangalawang punong bayan sa isang lugar. Pero hindi po dito sa amin. Ayan. Hindi po taga dito sa amin. So, every 15 ng buwan o ika-15 ng buwan, bawat kinsenas, ako po ay pumupunta doon upang kumuha ng aking allowance na nakatakdang ibigay sa akin ng aking mabait na tumulong sa akin para ako'y pag-aralin o magdagdag sa aking pangailangan pinansyal sa aking pag-aaral. Habang ako po ay naghihintay, lumabas po yung tatay ng taong yon at kasama ko po ang lola ko noon, at kanya pong kinausap ang aking lola na bakit niyo pa po ba pinag-aaral yung apo niyo yan, na nagsasayang lang kayo ng oras at panahon, sapagkat kahit ilang ulit pang mag-aral yan, wala rin naman kayong magiging pag-angat dahil hindi nyo ba nakikita yung kanyang kalagayan sa buhay. Ayun. So dahil po sa kanyang sinabi, ako po ay sa totoo lang halos na discourage na rin, na tila ba parang gusto ko na rin isuko yung aking pag-aaral. Idagdag mo pa ang mga discriminations na nararanasan ko sa isa sa mga teacher sa eskwela ang aking pinapasukan. Although hindi ko naman siya teacher, dahil teacher siya ng ibang year level, dahil hindi pa uso nun ang grade 7, grade 8, kaya ayun. So that time, nakakalungkot din kasi pag nakikita niya ako na nag-e-excel sa aking mga exams or sa aking mga ginagawa, mga evaluation like that, pag nakikita niya ako nag-e-excel, iniisip niya na kinukodigo ko lang ang bawat mga na-achieve kong magagandang marka or mga na-achieve ko na magagandang scores sa bawat exams or sa bawat evaluation na aking sinasagutan. So dun pa lang isang discouragement na po yun sa aking buhay. Pero may mga tao rin naman talaga na hindi ko rin inaasahan na isa sila sa nagiging dahilan para lumakas ako o ma-encourage pa ako na magpatuloy. Ayan. So, minsan sa buhay natin, may mga panahon na nakakakilala tayo ng iba't ibang uri ng tao, kagaya nga ng sinabi ko kanina. And may mga nakikilala tayo para magpalakas sa atin, or para palakasin natin, or para magpabagsak sa atin. O minsan din naman, nagiging dahilan din tayo para ma-discourage natin ang ibang tao. Ayun. Kasi kadalasan, minsan, pagka may mga tao tayo nakakausap, minsan nagiging judgmental din tayo. Pag nalaman natin kung ano yung kanyang pinagdaraanan, at minsan di pa naman natin lubusang naiintindihan, panay na ang comment natin, panay na ang panghuhusga natin sa kanyang pagkatao. So yun pa lang, isang discouragement na sa kanya yun, na kung baga iisipin ng taong yun na wala palang nakakaintindi sa kanya, kasi kung baga hindi pa man natin alam ang kwento ng buhay niya, hinusgahan na natin siya.
Yun. Bilang isang Kristiyano o bilang isang mananampalataya, naranasan ko na rin po ang mausig ng siyempre mga hindi mananampalataya. One time ako ay nagbabasa ng isang, sabihin na natin isang scripture. Then may nagtanong sa akin, ano yung binabasa mo? Sabi niya, ano lang ako to, scripture. Nako makaalis na nga dito at dito ay masisira na naman ang ulo ko. So yung mga ganong discouragement. Yung nakakalungkot lang minsan kasi, instead na sila pa yung magtulak sa atin para mas lumakas tayo, o sila pa yung humihila sa atin pababa. So nakaka-experience, siguro naman lahat tayo nakaka-experience po ng ganyan, na instead na ma-encourage tayo minsan sa ibang tao, na nadi-discourage tayo dahil sa mga bagay-bagay na kanilang ay pinapakita sa atin. Pero di po ba mas masarap yung magbigay tayo ng encouragement sa iba? O mas masarap yung magpalakasan tayo o maging kalakasan tayo ng ibang tao? Diba sabi nga sa salitang ito, inyong palakasin ang mga may mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. So ibig sabihin, ayon sa aking pagkaunawa, kung sino man ang mga pinanghihinaan ng loob, sana maging katulong tayo sa pagpapalakas sa kanila, sa pagpapatatag ng kanilang pananampalataya. Kasi minsan, instead na tayo yung makatulong sa kanila, minsan nagiging sanhirin tayo para malugmok sila lalo Diba yung ganon? Dahil minsan nga masyado natin silang hinuhusgahan kahit na hindi pa naman natin alam ang buhay-buhay nila. Yung kumbaga bago-bago mo pa lang sila nakikilala, hindi mo alam matindi pala yung pinagdaraanan ng taong yon, mabigat pala kumpara sa mga pinagdaraanan natin, hindi natin alam na mas mabigat pala yung kanyang dinadala. Nauuna kasi agad sa atin minsan yung pagiging judgmental, kagaya nga ng nasabi ko kanina, dahil hindi pa naman natin alam agad-agad na tayo nagko-komento regarding sa mga bagay-bagay sa kanyang buhay. So paano pa tayo magiging encouragement sa taong yon kung sa atin pa lang nakakakita na siya ng mga hindi o mga negatibong bagay? Paano pa siya mai-encourage sa atin? Hindi ba ang salita ng Panginoon ay punong-puno ng aral, punong-puno ng pag-i-encourage para tayo ay patuloy na lumago, patuloy na matuto, patuloy na mamunga, patuloy na mas maging matatag ang ating pananampalataya. So, dapat tayo rin, makitaan din tayo ng bilang isang mananampalataya kay Kristo, dapat makitaan din tayo na kaya rin natin na magpalakas ng loob ng iba, or kaya rin natin na maging encouragement sa ibang tao. Hindi lang sa makikimarites o makikichismis lang tayo sa kanyang buhay. Kung hindi, kaya rin natin na maging pagpapala sa kanya or maging blessing sa kanya, mag-encourage sa kanya. Diba sabi nga, inyong palakasin. Kumbaga, dito sa salitang ito, parang nire-remind tayo ng Panginoon na kung may mga makikilala tayong tao na sa tingin natin nalulugmok sa kung anumang mga pinagdaraanan niya, dahil tayo po ay mananampalataya o tayo po ay nakikinig ng kanyang mga aral, bakit nga ba hindi natin gamitin ang bawat na pag-aaralan natin upang magpalakas ng mga taong nanghihina ang kalooban? O bakit nga ba hindi natin gamitin ang mga napag-aaralan natin upang magbahagi sa mga tao na nauuhaw sa kanyang salita? Di ba mas masarap yung ganon na nakapagbahagi tayo? Oo, masarap din yung nababahaginan tayo, pero mas masarap siguro kung parehas na nabe-benefits ang bawat isa. Nakapagbahagi tayo sa kanila, then nakapagbahagi din sila sa atin. Mas masarap yung ganon na nagpapalakasan tayo. Kumbaga, pinapalakas natin ang bawat isa, pinapatatag natin ang bawat isa. Hindi yung pag may nakita lang tayo na konting nanghihina dyan,
tayo pa yung hihila sa kanila para malugmok sila lalo. Hindi po dapat tayo maging ganun. Bilang isang mananampalataya kay Kristo, dapat makitaan tayo ng hagandahang loob na kung saan patuloy na makakapagbigay tayo ng inspirasyon sa ibang tao. Although hindi naman tayong lahat po ay perfect, pero kung kaya po naman natin na makapagbahagi ng kanyang salita, kung sa tingin natin ay nangailangan siya o nauuhaw siya at sa tingin natin ay yung bang parang down na siya, bakit hindi natin siya ipanalangin or bakit hindi natin siya encourage sa mga word of God na ating napag-aaralan? Malay natin, tayo pa ang maging susi upang makakilala sila at upang masumpungan nila na wow, may Kristo pala na kumakalinga sa kanila, na may Panginoon pala na handang sumaklolo sa kanila anuman ang kanilang mga pinagdaraanan sa buhay. Ayun. So, parang sa akin, noong mga panahon na ako po ay nadadown na sa aking pag-aaral, hindi ko in-expect na may makikilala din ako na tao na magpapalakas din ng aking loob. At kumbaga napatunayan ko na hindi pala ako nag-iisa. Dahil yung taong yon ay nakilala ko na isa ring estudyante at gumagamit siya ng magnifying glass. Gumagamit siya ng sobrang kapal na magnifying glass dahil halos hindi na niya makita ang bawat letters na kanyang binabasa or mismong tao ay halos hindi na rin niya makita. Pero hindi po siya na-encourage. Hindi po siya na-discourage mga kaibigan. Sorry. Hindi po siya na-discourage. Sa halip, mas na-encourage pa siya na mag-aral kahit na marami pang discrimination ang kanyang nararanasan. At, yun. At, sineran din po niya ako ng Word of God during that time. Hindi ko po kasi alam na isa pala siyang worshiper or isa pala siya sa mga praise and worship team sa kanilang simbahan. At dahil doon, napatunayan ko talaga na hindi ako pinababayaan ng Diyos dahil may mga tao pa rin naman pala na handang mag-angat sa'yo kung saan yung tipong nalulugmok ka na. May mga tao pa rin naman pala na hindi ka kayang o hindi ka huhusgahan. Sa halip na husgahan ka nila, tutulungan ka pa nila para bumangon, tutulungan ka pa nila para mas lumakas. So sana tayo po bilang isang grupo, patuloy na magpalakasan tayo sa bawat isa. Huwag nating hayaan na ang kahinaan ng isa ay maging kahinaan nating lahat. Kung may nakita tayo na nanghihina o hindi man sa ating grupo o sa ibang tao man, tulungan natin na mapalakas siya o palakasin natin palakasin natin ang kanyang loob sa pamamagitan ng mga pagbabahagi ng kanyang salita. Huwag nating hayaan na tuluyan tayong mahila o huwag natin hayaan na tuluyan natin mahila yung taong yun para lalo siyang malugmok. Bagkus, maging pagpapala po tayo sa kanila. Maging pagpapala, maging encouragement, maging inspirasyon po tayo sa kanila. Dahil may mga tao rin naman talaga na nangangailangan din ng kaibigan, kausap, tagapayo. So kung kaya naman po natin na gawin, bakit hindi, diba? Bakit hindi natin sila subukan na kausapin para mas tumatag yung kanilang spiritual instead na husgahan, diba? Mas masarap po yung ganon na nakakapagpalakasan tayo. So, yun lang po siguro mga kaibigan. Lagi po nating tatandaan na patuloy tayong magpalakasan sa bawat isa. Patatagin natin ang bawat isa kung ano man yung mga panghihina natin. Huwag nating hayaan ang mga bagay na ito para tayo po ay malugmok. Tayo po ay bilang mga mananampalataya kay Kristo, ano man ang ating mga pinagdaraanan. Tayo po ay magpalakasan at palakasin po natin ng isa't isa sa pamamagitan po ng patuloy na pag-aaral po ng kanyang salita. So yun lang po at to God be the glory. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat, Sister Cecil Ann, sa napakagandang salita ng Panginoon na iyong binahagi ngayong gabing ito. Katotohanan po na sa buhay natin, we are becoming discourager and we are becoming encourager. Kasi
Hindi naman tayo perfect. May mga nagagawa tayo na minsan nakakadapa sa iba. At may nagagawa rin tayo upang naibabangon ng iba. But the time na nagiging disappointment tayo sa iba, the time na naging discourager tayo sa iba, anong dapat nating gawin? Reflect on it in the Word of God. Confess to the Lord and have communication to the Lord. Hindi tayo magiging always encourager kung wala yung tulong ng Panginoon. We need that God will help us to become more encourager to others. The evil wants us to become discourager, but the Lord wants us to become encourager. So we need to pray and pray and pray. Yun lang naman ang pinakabuod ng salita ng Panginoon na ito, no? Sa time na nakikita natin na nanghihina ang iba, palakasin natin. At the time na nakikita rin ng iba na nanghihina tayo, papalakasin tayo. At mga kapatid, diyan po nasisiyahan ang ating Panginoon. Nawa, ang salitang ng Panginoon na ito ay napaliwanag at ating naintindihan, pumasok sa ating isipan at puso. Mas piliin natin na maging encourager at yun ang sabi ko, we can't do this without the help of the Lord. Hayaan natin ang sarili natin always communicated with God. Always we are connected with the Lord. No? Para tuloy-tuloy ang pagiging encourager natin. At hayaan mo rin ang iyong sarili na magbasa ng salita ng Panginoon. Not like hindi mo wag mong gawin na parang pocketbook. Basahin mo with a prayer and with the realization with the Holy Spirit. Kasi yung iba ginagawang pocketbook, yung Bible. Hindi ganoon. Gawin natin na with the Holy Spirit. At diyan, dami nating makukuha na pwede nating pang-encourage sa ibang tao. At may encourage din tayo sa Word of God upang mas lalo nating pagtuunan ng pansin ang pagbabago ng ating buhay upang sa tingin pa lang ng tao sa atin, may encourage nila. May encourage na sila at mapapalakas. So, that's all. No? That's it. Maraming salamat, Sister Cecil Ann, sa paggamit sa iyo ng Panginoon upang ibinahagi ang salita ng Panginoon na ito. At tayo na po ay magtatapos sa ating gawain. At bago po yan, shout out muli sa ating mga kaibigan sa ating YouTube channel, CDCM Reunited and Enlightened Ones. At shout out po, special mention sa mga tao na nakita ko na medyo may nagko-comment at yung mga tao na personal kong kakilala na review. Kay Brother Ryan Ogale, shout out sa iyo. Nag-comment minsan, may nag-comment. Hindi ko alam kung anong activity yung nag-commentan niya. Si Brother Romel. Yan. So, palagi niyang binubview yan. Shout out sa iyo. At lahat na, si Sir James Ramirez. Yan. So, nanghingi siya ng personal link sa atin. Yan. So, hello po. At sa lahat ng mga nag-review, sa ating YouTube channel. Ayan, kung nice nyo na ma-shout out, ayan, mag-comment kayo sa comment box. Ayan. So, that's it. As we said, always, please subscribe in this YouTube channel and continue to view all the audio video na ina-upload po natin kagaya ng ating activity ngayong gabing ito. Ganon din, paki-like ang mga video na yan at i-share nyo sa iyong kapamilya at kaibigan upang sila rin ay ma-encourage sa salita ng Panginoon. Ayan. So maraming salamat at atin na pong tatapusin ang gawain ito sa pamagitan po ng closing song na ibahagi po sa atin ni Sister Mary Rose Imbian at susundan po yan ng closing prayer ng ating tagapagsalita ngayong gabing ito, ang ating exhorter, Sister Cecil Ann Imbian. Muli, maraming salamat sa lahat ng mga nakasama natin dito sa ating WhatsApp. Maraming salamat po. WhatsApp sa ating lahat at WhatsApp. At to God be the glory sa mga buhay-buhay natin. So, may the Lord bless us all. Ang inyong naging presider ngayong gabing ito, Joseph Agnad.
Maraming salamat. Good night. Take care. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest stands best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies endless I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, shame and reproach gladly bear. And he'll call me someday to my home far away, where his glory forever I'll share. And I'll cherish the old rugged cross till my trophies endless I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po muli na isa na naman pong salita ninyo ang aming natutunan. Tunay nga Panginoon na dapat ay maging kalakasan kami ng ibang tao na nanghihina, kagaya ng pagpapalakas ninyo sa amin. Nawa Panginoon, patuloy na tumimos sa aming mga puso, anuman po ang pinag-aralan namin sa oras na ito. At magawa rin po namin na makapag-encourage ng iba at magpalakas ng iba, Panginoon, sa mga ibang tao na nanghihina ang kanilang kalooban. Maging inspirasyon din po kami, Panginoon, sa kanila. Nawa sa aming paghiwa-hiwalay, kayo po ang patuloy na gumabay sa amin hanggang sa aming pagtulog, at magigising po kami na patuloy pa rin na tinataglay ang bawat kalakasan po na nagmumula sa inyo. Maraming salamat po. Sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, pagduwalhati at pagsamba. Ito po ang aming mga samot panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. That ends our exhortation. In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CBCM Reunited the Enlightened Ones. Hit all
So that you won't miss any of our posts also, like and follow our Facebook page, CDCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Sa Panginoong Jesus, manalig ka. Pagsubok man ay dumating. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.